bossing, good morning ito may gawa tayo dito. Ang unit nating EPPMS ay Mitsubishi Expander. So ito nagpa-flashing pa tayo Nilagyan natin flashing oil, tapos syempre magpapalit tayo ng brake pads. Sa taon kasi medyo matagal na, kaya expired na rin siya. Medyo makapal pa naman sana, mga kalahati pa mahigit. Papalitan na natin yan. Ayan ito yung isa. Ayan medyo manipis na rin talaga. Ipipress natin itong piston, caliper piston, bago mo mailagay yung bago brake pad ni Expander. So papatayin na natin yung engine para ma-change oil na natin. Automatic transmission nga pala to, tapos yung mileage niya is 50,653 kilometers. So ito yung kabilang brake pad mga bossing. Sir, bibigyan kita ng Sulat mo hindi, ibibigay ko mismo sa'yo sticker. Kasi Sticker sulit ayun sa sir sulit natin to. Sir, ano masasabi mo dito sa gawa natin? So ngayon, bibigyan natin bibigyan natin si Sir Mamay ng sticker para mag-subscribe tayo. Sulit natin si boss, sulit customer natin yan sa Shell. Dito talagang expired na yung brake pad ni boss. Papalitan na natin yan. Drain na natin ang langis ni sir. Tingnan natin kung maitim na. Paramdam mo to naamoy mo to sa niya, sa likod. So ayun mga kaibigan so pagkapalitin na talaga ang langis nyo, maamoy nyo sa tambutso, sa buga ng tambutso nya. Oil filter palit din to tuwing change oil. Okay, drain natin ng maayos. Tanggalin na natin yung oil filter. So ito niluwagan na natin ito mga boss kaya kinakamay na lang natin yan. Every change oil pinapalitan talaga yung oil filter. Every change oil. Oo, palit talaga yan. Mga 7,000 kilometers. So ito ipapakita natin yung langis ni sir. Kukunin muna natin sa loob. So ito yung oil filter lalagyan natin ng langis dito sa pinakalabi ng gasket. Para pag nilagay doon swabing-swabe. Tapos ito langis ni sir ayan HX7 synthetic. Lagay na natin ito mga kaibigan. Mga boss ko. Kaya lapat muna natin ang kamay para maganda ang Saka natin higpitan ng filter wrench. Okay, so wala na siya langis, pwede na natin takpan. Hindi naman, pare-parehas lang yan. So ito mga boss nailagay na yung oil filter ng tama, nahigpitan na, tapos yung green plug. Ayan, okay na siya. So isasali na natin yung langis Few moments later. So ayan mga boss sasali na tayo ng langis. Ito sa 4 liters to sakto yung 4 na liters. Alam mo maganda rin talaga ang Shell na langis Bakit sir, Shell talaga yung gamit mo? Yung palahin kasi tapos ang Shell, yung original na langis dito ang nalakas. Yung sticker niya. May mga nabibili kasi lalo na sa online. Ako kasi nabibili, bakit gano'n siya? Bakit nakaw? Meron naman parang tapos yung iba kasi nalagis, nag-iiwan ng tutong sa loob. Hindi na ito pinatawag. Ako. So ito yung air cleaner ni boss hanginan na lang natin to. Kasi bago pa naman siya Alright, hangin tayo mga idol. Hanginan
So okay, lalagay na natin. Sige na. Okay mga boss, no? Okay na yung usual. Break na lang ilalagay natin. So, ulat mo ay hindi na lang ilalagay mo. Okay, galing sa gym. Alright, maglalagay na tayo ng brake pads. Yun mga kababayan, ano, yun mga bossing. Hanginan muna natin yung caliper bago natin ilagay yung bagong brake pad para maganda naman yung lapat mo saka smooth yung braking system niya. So, ilalagay pala natin brand ay LKC. So ayun, LKC brand yan, dala na ni boss yung may-ari. Siya na nag-provide ng brake pads. So ilalagay na natin, ayan, napakaganda yan, napakakapal. Smooth na smooth to sa braking system niya. So isprehan natin yung kalawag niya. Ang ginamit natin WD-40, mas maganda to. Alright. Tapos syempre, mga boss, gagamit tayo ng fuller, no? Kita nyo naman yan. Kaya naman sikwatin ng matigas na bagay. Tulad ng flat screw, pero mas maganda to. Yan. Nilalagay lang sa caliper, no? So yun mga boss, huwag nyo kalimutan, paki-follow na lang ng ating channel, Facebook page, YouTube channel natin. Kahit pa paano, meron tayong mga ideya. So ito, higpitan na natin. Kapag pinipres niya, pahigpit yung natin yung cooler. Tinutulak niya, papasok yung caliper piston. Tapos syempre, maglalagay tayo ng grasa. So dito natin gagrasahan sa likod, huwag dito, nako. Dallog yan, so dulas. Lalagay natin yung kanyang warning. So yun, nalagay na natin. Huwag natin kalimutan ito mga boss, kasi pag pudpud na yung brake pad nyo, ito yung sasabit sa rotor disc dito. So maririnig natin yung ingay kung manipis na yung ating brake pads. Lagay na natin. Lagyan natin ulit. Dapat naman siya ng maayos sa loob. Yun. Pasok. So, alam niyo naman pagka pumasok na siya, pinaka-caliper.
Hindi itong bali ha. Oh, sige sir. Lalagay ko. Oo. Kinigpitan natin, impact kit, ano lang, impact range, mga boss. Ay, solid. Diba? Ganun lang kadali maglagay ng brake pads. Lagyan natin ng grasa dito sa center bolt para hindi masyadong palawangin, ano? Okay, kabila naman tayo mga boss, ilalagay na natin yung gulong. Ganun lang, napaka-basic lang maglagay ng brake pads. Ito naman yung ating ipipress, ano? Mas maganda yung may puller na ganito para hindi nasisira yung ano niya, bolt sa caliper. Kasi napabalugtot ito pagka sinikwat. Ayan o, mas maganda siyang puller. Pasok na pasok. O, diba? Tapos syempre, higpitan natin yan. Para pumasok yung piston. Pag wala namang stack up na piston, so mas mabilis pumasok sa loob. No? Pag na-stack up yan, doon natin malalaman na marumi pala yung caliper piston. Kailangan na natin linisin. Ito yung warning no, sa brake pad natin, huwag natin kalimutan balik. Kasi yung iba pag naglalagay, dahil hindi na ibabalik to. Hindi na ibabalik yung karamihan. Bobo yung gulo eh. O, inaamin naman natin talaga karamihan. So, binabalik natin to kasi sa bago, wala siyang kasama. Kaya yung luma pa rin yung nilalagay natin. Malaking bagay ito mga boss, no? Kasi once naman manipis ang brake pad mo, siya yung sasabit sa auto disc. Maririnig natin kung wala ka ng brake pad, maingay na siya. Kikis-kisan ba? Ayan, dito lang tayo maglalagay ng grasa. Huwag dito. Baka imbis na may preno, lalo walang preno. Pag ilang palit mo na ba ito sa nung brake pad? Malawa. Ha? Malawa ata o. Pangalawa o una? Una pala ata. Yung ano pala, yung Hyundai ko pala ang ano. Ano palitan ko? Yung pinalitan mo dati, Yung Hyundai pala. yung dayon. Dami kasi di mo sasabihin. Ayun, yung kasama mo nagpalit, di ba si Pando? Yung isang kasama mo? Oo. Accent. So, si expander talagang napakaganda ng ano dito. Yan lang naman eh, mga ano dyan. Ayan o, tanda nyo. Diba? Makikita nyo pagka may sakit, naiputin mo muna. Tapos itong tornilyo, so gagansaan natin yan. Ayos. Aakyat kasi ito ng bagyo, no? Kaya dapat nasa kondisyon siya. Okay. So, gano'n lang higpit na yun. Sapat na yun. Pero dito sa gulong, maman-manuhin pa natin ito mamaya. Hindi po pwede yung impact range. Aasa tayo dyan sa pagdating sa gulong mo. So, okay mga boss, no? Ilagay na natin yung maayos. Ilagay na natin yung gulong para ma-testing na. Oo, lalagyan natin. So yung mga boss, pinandar na natin yung makina para ma-testing natin yung langis niya kung gaano nakarami. Preno mo sir, okay naman? Atras, konti. So ayan o, pinapatesting natin kay boss yung preno niya. Ayos ah, kapit na kapit. So, okay sir. Okay sir, paalam na tayo sa vlog natin, ano? So ano sir, masabi mo, okay naman? Napakagaling nito. Yung mga babae na driver na walang ano, dito niya yung pagkatiwalang. Okay sir. Pangalan niyo sir? Emil. Ayun, boss Emil. Thank you. Ingat sila, no? Biyahe pa ng Bagyo. Thank you mga boss, no?